Good day, I'm Jen Luis Capocchian, and this is my POS system presentation. Ito nga po pala yung login form ko. Kasi ito naman po yung code niyan. Ito, sa blackboard na po ito, Pag nag-load po yung login form, mag-open na po siya ng database connection. Ito po, ito naman. Ito sa login button po, yung piniklik. Ito po, makikita nyo po dito yung query, si user table. Tapos, may statement po dito. Statement kung yung nag-login ba, admin ba or cashier. So, magkaiba po yung dashboard nila eh. So, kapag yung admin po yung nag-login, iba po yung dashboard dito sa cashier. So, ayun. Ito, function ng register button. Mag-show lang naman po siya ng yung form. Saan ka po magre-register. Tapos, exit button. Tapos, close nyo lang yung application. So, ito yung got focus, challenge focus. Ito lang po yun. Ito, makikita nyo po parang label po sa loob ng text box. Kiniklik ko po siya. Nag-work po yung got focus na function dyan. Tapos, sa may username. Nung kiniklik ko naman po yung yung password na text box. Nag-lost focus po siya. Tapos, nag-lost focus, bumalik po yung yung parang label po na username na nawala kanina. Tapos nag-change color lang po. Same lang po yun. Tapos ito, same lang po nung yung sa password po. Pag nag-lost focus and get focus po. Tapos, function na to. Password yun. Sa password naman po ito, pag kunwari po, wala ka pa pong ini-input. Naka-false pa po yung yung icon po. Or yung mata po dito sa gilid. Pag naka-false pa po siya, yung nakalagay po doon is yung nakamulat po na na mata. So, wala naman pong ini-input. Tapos, pag nag-true naman po siya, pag nag-true, means may input ka na po na password. Mag-automatic close po siya ng mata. And then, yung mga in-input mo, mapapalitin po ng mga dot. So, yan lang po. And then, ito naman po, yung function na to, yung mata po, pag kiniklik nyo po, ito pag kunwari, yung password naka-dot, pag kiniklik nyo po yung mata na icon, magpapalit po siya ng picture, which yung nakamulat, tapos yung password, papalitan niya na po yung ng mga letters mismo. So, yun lang po. Try ko po mag-register. Bali yung ko pala, yung mga user na po pala nakapag-login. Ito po, yung mga laman. Ito po, dalawa. Isang cashier tsaka admin. Pero try ko pa rin po mag-register. Maaari. User. Cashier 3. Password niya. 111. 1 pa sa yung role. Cashier.
Kaya ako po pala nilagyan ng rule dito. Kasi nga po pinagbukod ko po yung dashboard ng cashier tsaka admin. Yung dashboard po ng cashier, nakaano lang po siya, yung nakapokus lang po siya sa order taking po. Or yung dashboard po na pinrovide niyo po sir, yung may binigay niyo pong layout. Ayun po yung dashboard ng cashier na akin. Tapos yung dashboard naman po ng admin, yun po yung nakapokus lang po sa manage stock, pagmamanage ng product encoding, tapos sa reports. So yun, try ko mag-register. So yun po, success. Try ko na po mag-login. Share 3 password. Ayun po. Yung working na button pa lang po pala dito, yung pa lang po, yung logout, tsaka ito po, yung manage product po. Kasi yung mga button po dito, hindi pa naman po sure yan. Temporary lang naman po yan eh. Hindi pa po sure kung malalagyan po lahat ng function yan. So, ito, pero mag F1. Yun. Ito po, product list. Tapos, manage product. Kung saan po ako makapag-input po ng mga product. Ito po lang po yung mga product ko po. Dito po pala sa manage product. Gumamit po ako dito ng tab control po. Para hindi na po ako gumawa ng dalawang form po. Para po sa product list tsaka sa product encoding po. Dito, try ko po mag-encode ng product. Yan, tapos product name. Broad. Coffee. Tapos dito po, pwede rin po dito mag-add po ng category po ng product. So ito po. Pwede natin broad coffee. Since yung mga ko naman po, yung mga product ko naman po mga kape. Success. Ano po yan. Tapos, ayun po, nakapag-add po ako ng bagong category po para po sa mga product ko. Tapos, unit to po ng measurement, owns, price, and then 50 stocks. So, ito ba yung total price niya po. So, ito nga po pala, yung sa barcode po. Dinownload ko po pala siya, po siya, file po siya. Kasi reference ko po, para magamit ko po yung file. And then, save. Success. Nalabas na po dito yun. Ito po, yung bagong input po na product. Bread coffee. PST. Tapos try ko po mag-search. Ayun, working naman po lahat. Mag-search. Tapos, sa category. And then, sa manage product. Try ko po since na-try ko na yung save button, working siya. Tapos try ko naman po mag-edit. Ito yung kaka-input lang. 7.5 7.565. Search, lumabas po yung product. Try ko po mag-edit. Ito yung price po. Palitan ko po ng 45. Yan na po pinalitan ko.
edit. Success din po. Working din po yung edit button. So yun po. Ayun, nabago po yung price. And then, try ko lang po yung clear button. Yun po to. Ayun, working din po. Working din po yung clear button. Tapos, try ko naman po mag-delete. Mag-delete ng product kung working din po ba siya. Ito, chocolate. Try ko po, ice chocolate. 1462 yung barcode. Yung product code. 146. 146. 146. Search. Then, try ko mag-delete. Success din po. Working naman lahat ng button po. And then, ayun po. Okay. Delete. So, ito naman po yung code niyan. Manage product. Ito po. Itong lack of code na po ito. Ano lang po. Para ma-load po yung product. Dun po sa data grid. Tapos, ito naman. Para po ito dun sa ano. Sa pag nag-add ka po ng category sa product niyo po. Show dialog lang po. Lalabas lang po yung form. And then, let's load product. Same lang po ito. Function po ito. Kung nag-load po yung ano, yung manage product na form. Ito po yung function para mag-load po yung ano, yung mga product po dun sa data grid view or yung product list. Tapos yung clear function, dito ko po ginagamit yun pag kunwari nag-input ako dito sa save button. Kunwari nakapag-insert na ako, nakapag-save na ako, nakapag-encode ako ng panibagong products. Ito po, so ayun, yung clear function na po yun, mag-auto clear po yun sa ito po, sa mga text box po. Pag nag-save ako ng panibagong product or nag-encode, pagkalabas ng success na notification, mag-auto clear po yung mga in-input ko dyan. Tapos, ito naman po, yung save button, ito yung query, tapos function niya. Text search. Itong function naman po ito sa ito. Dito po. Sa page 1 ng tab control. Dito po sa search. Ito po yung function na yan. Then, ito po. Itong function na to, dito naman po ito sa sa page 2 po ng tab control. Ito po. Piniklik nyo po ito. Kanina po, nalabas po yung mga product. And then, ito naman po yung function na to. Kanina po, pag nag-edit button. And then, ito nga naman po ito. Delete function. Kung nagbubura ako ng product. Ayun lang po. Clear button. Ayun nga po, itong clear. Mini-input ka. I-clear niyo po lahat ng po, mga in-input mo dun sa sa text box. Ayun lang po. Thank you po.